Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kalil TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang Married to the Mysterious Lover. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kalil TV. Part 57. Nang umakyat na sila sa kama para matulog, nakaramdam ng pagod si Rosa. Siya ay gising mula umaga. Sinabi ni Lance na dapat silang mag-goodnight kiss, at hinila siya nito sa kanyang sarili, hinalikan siya. Goodnight kiss ang sinabi niya pero higit pa sa goodnight kiss ang ginagawa niya. Ito ay madamdamin at matamis. Pareho silang nalilibang dito. Ito ay matindi at masinihingi. Ang kamay ni Rosa ang unang nakahanap ng mga butones ng kanyang pajama. Abala siya sa paghalik sa buong katawan niya. Pareho nilang kailangan ang isa't isa at matagal na nila itong ginawa. Hinubad ni Lance ang kanyang maiksing nightdress at sumunod ang kanyang manipis na lace na pantalon. Pinag-init niya siya ng maigi at sinasalubong ni Rosa ang kanyang pag-ulos at lumilikha ng perpektong ritmo para sa kanila. Ilang sandali pa bago nag-climax si Lance at napabuntong hininga siya. Hinalikan siya nito bago siya pinakawalan. Natahimik silang dalawa at tanging tibok lang ng puso nila ang naririnig. Hindi nagtagal ay hinila ni Lance si Rosa palapit sa kanyang sarili at hinalikan ang kanyang noo. Gulo-gulo ang buhok niya at mukhang nagayos. Pareho silang ubot-hubad, at di nagtagal ay nakatulog na sila. Nang magising si Rosa kinaumagahan, wala si Lance sa kama. Kasama niya ang tita niya. Hindi ito ang apartment ni Lance. Kailangan niyang bumangon at mag-ayos ng sarili. Maaaring dumating si Kian Hendricks anumang oras. Pumasok siya sa banyo at naligo. Buti na lang at naghanda siya at agad na nagbihis. Nagpapaganda siya nang dumating sina Kian Hendricks at Sabrina. Maaga silang dumating para makita nila si Tita Mimi at tapusin din ang kanilang talakayan tungkol sa kasal. Napangiti si Rosa nang makita ang kaibigan. Tumingalinga si Kian Hendricks ngunit hindi nakita si Lance. Hulaan niya nasa ward siya. Kanina ka pa dumating, o dito ka natulog? Tanong ni Sabrina, naglalakad palapit sa kanya at tinutulungan sa pag-istilo ng kanyang buhok. Umupo si Kian Hendricks sa sofa at tinawag si Lance, hindi pinapansin ang mga babae. Dito ako natulog. Hindi ko kayang iwan si Lance mag-isa sa ganitong panahon, sagot ni Rosa. Yumuko si Sabrina at bumulong sa kanyang tenga. Halata naman ng mga kiss mark sa gilid ng leeg mo kung gaano mo kasama ang kapatid ko kagabi. Namula si Rosa. Tiningnan niya ang sarili sa salamin at nakita niya ito. Hindi niya ito nakita kanina. Nakita rin ito ni Kian Hendricks nang pumasok sila. Nakakatuwang babae, biro ni Rosa. Kumuha siya ng tuwalya at naisip ang linisin ang kiss mark, ngunit alam niyang hindi ito malilinas ng isang tela lamang. Inaasahan ko ang isang inakay ng mga sanggol mula sa iyo, Rosa. Gawin itong mabilis, panunukso ni Sabrina at sabi ni Rosa, magtrabaho ng mas mabuti, parehong masigla. Pang-aasar ni Sabrina at sabi ni Rosa, work harder, saktong pagpasok ni Lance. Nagsimulang tumawa ang dalawang magkakaibigan. Tumingin si Kian Hendricks sa kanilang direksyon at inisip kung ano ang madalas na sinasabi ng mga babaeng pabulong. Malamang ay pinag-uusapan nila ang kanilang mga lalaki. Napatingin din si Lance sa direksyon nila at ngumiti. Hindi nila alam kung ano ang sinasabi nilang dalawa na nagpatawa sa kanila na parang dalawang bagets. Kamusta ka na, Kian Hendricks? Tanong ni Lance, lumapit siya at niyakap si Sabrina, hinalikan siya sa kanyang noo. I am fine, Lance. Nagpalipas ka ba ng oras sa pagtulog? Tanong ni Kian Hendricks. Nakita niya itong nagtatrabaho ng husto na parabang siya ang surgeon na nakatalaga sa pasyente. Oo.
Ngunit kailangan kong patuloy na suriin ang aking tita sa mga pagitan, sagot ni Lance, yumuko at binigyan si Rosa ng isang magandang halik sa umaga. Tumayo si Sabrina sa kanila. Gusto kong makita si Tita Mimi, pakiusap ni Sabrina at sinabi ni Lance na maaari nilang suriin siya. Sa ganoong paraan pumunta silang apat para tingnan si Tita Mimi. Ang kanyang pulso ay bumuti, na isang magandang senyales na siya ay tumutugon sa paggamot, paliwanag ni Lance. Ngunit wala silang nakitang espesyal tungkol sa kanyang kalagayan mula noong nakaraang araw at kung ano ang umagang iyon. Ngunit dahil sinabi ni Lance na siya ay tumutugon at sila ay umaasa. Pagbalik nila sa lounge, napag-usapan nila ang kasal, at sa wakas ay napagpasyahan na gawin ang paraan na iminungkahi ni Lance. Ihahatid na kita sa trabaho, sabi ni Lance, lumingon kay Rosa. Tumango si Rosa at tumayo, binigay ang kamay ni Lance. Pupunta rin kami sa kumpanya, deklara ni Kian Hendricks. Nang makarating sila sa kotse at nagmamaneho na papunta sa kumpanya, sinabi ni Kian Hendricks na isasama niya siya para magbakasyon kapag maayos na ang kanyang tiyahin. Babayaran niya ito para sa hindi pagkakaroon ng isang detalyadong kasal. At ang kanilang anibersaryo ay magiging usap-usapan sa mga darating na taon. Nagpasalamat si Sabrina sa kanya. Ang pagiging asawa niya ay mas mahalaga kaysa anupamang bagay sa kanya. Masaya raw siya na nakilala niya ito. Maya-maya, sabi ni Sabrina, feeling ko baka buntis ako. Ngayon ko lang na-realize na hindi pa pala ako dinadatnan ng menstruation, wika niya. Sinasabi mo bang buntis ka? Tanong ni Kian Hendricks na nagkukunwaring walang alam. Hindi ko pa alam pero baka, sagot ni Sabrina. Isang mabilis na ngiti ang sumilay sa labi ni Kian Hendricks. Nagpapa-contraceptive ka ba? Tanong ni Lance pagkalabas niya ng hospital. Hindi sumagot si Rosa. Pinag-iisipan pa niya kung gagamitin niya ito o hindi. Kung gusto ni Lance na kunin niya ito, gagawin niya ngunit kung iba ang sinabi niya, hindi siya tututol. Hindi ka sumasagot. Tanong ni Lance at sinuliapan siya. Gusto niyang malaman para makuha niya ito pagkatapos niyang ipag-almusal. Gusto mo kunin ko? Tanong niya. Natahimik silang dalawa. Sinalubong niya ang tanong na iyon nang hindi niya namalayan. Gusto ba niyang mabuntis? Hindi sumagi sa isip niya na buntisin siya. Ngunit medyo hindi komportable ang tanong niya. Kung gusto mong gamitin ko, kukunin ko. Pero kung ayaw mo, sana ganun na lang ang buhay ko, dagdag ni Rosa. Tahimik lang si Lance sa buong biyahe. Huminto siya at nag-almusal bago siya ihatid sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Anong sagot mo babe? Tanong ni Rosa. Hindi ito umimik at hindi niya alam kung ano ang iniisip nito. Huwag mong kunin pagkatapos, sabi niya at ngumiti si Rosa. Hinalikan siya nito bago bumaba ng sasakyan. Bahagyang tumango si Lance at nagmaneho. Bukod sa pagstay para obserbahan ang kanyang tiyahin, wala siyang masyadong gagawin sa umagang iyon. Pupunta siya sa kanyang apartment at titingnan ang iba pang mga katulong bago bumalik sa ospital. Tinawagan niya si Jake at sinabi niyang ayos lang siya. Nagising siya nang nararapat at tila malalampasan niya ang kanyang insomnia sa lalong madaling panahon. Masaya si Lance gaya ng inaasahan ng isang doktor na ang pasyente ay tumutugon sa paggamot. Sinabi ni Lance kung may nararamdaman siyang kakaiba, dapat niyang ipaalam kaagad. Mukhang hindi nagre-react si Jake sa gamot sa pagkakataong ito. Ilang oras sa maghapong trabaho, tinawagan ni Rosemary si Sabrina. Ang sabi niya ay titingnan nila ang damit pangkasal. Tinanong niya kung makakauwi ba siya mula sa trabaho. Iniisip ni Sabrina kung kailangan niyang puntahan ang kanyang biyenan. Naipadala na ang kanyang mga sukat sa taga-disenyo na gustong humawak ng damit. Gayunpaman, pumayag siya at nagpasya na pumunta siya. Pumunta siya upang ipaalam kay Kian Hendricks na pupunta siya sa mansyon ng De Silva upang makita ang kanyang ina. Sinabi ni Kian Hendricks na dapat siyang sumama sa mga bodyguard. Hindi nila dapat i-take for granted ang mga bagay-bagay dahil lang nahawakan si Alex Santos. Sabi ni Sabrina okay. At dahil gusto na niyang umalis, sinabi ni Kian Hendricks na sasamahan siya nito.
Sumakay na sila sa sasakyan at inutusan ni Kian Hendricks ang driver na dalhin muna sila sa ospital. Pagdating nila, hiniling niya na magpa-pregnancy test siya. Napangiti si Sabrina. Nagtataka siya kung bakit sinabi ni Kian Hendricks na dapat silang pumunta sa ospital. Gusto niyang ipasuri ito para sa pagbubuntis. Masaya siya habang ginagalang siya. Siya ang fiancé ni President De Silva. Alam na ng iba na ikakasal na sila. Siya ang magiging young madam ng pamilya. Naalala niya noong unang beses siyang nagpa-pregnancy test, nakilala niya ang kanyang kapatid, ngunit hindi niya alam na kakambal niya ito. Siya ay nanginginig, natatakot na kunin ang resulta mula sa kanyang kamay. Hindi niya alam kung sino ang nakabuntis sa kanya at wala siyang sariling bahay. Nang maging positibo ang mga resulta, para siyang may bitak sa dingding at nawala siya sa pamamagitan nito. Si Lance ang tumulong sa kanya at tumulong sa kanya sa mga mahihirap na oras na iyon. Sa kabutihang palad, maaari na niyang balikan ang mga oras na iyon at ngumiti. Lumabas ang mga resulta at nakolekta ito ni Kian Hendricks. Napapikit si Sabrina para basahin ang nakasulat sa loob. Positive naman diba? Tanong ni Sabrina. Napatingin siya sa poker face ni Kian Hendricks. Gusto niyang basahin kung ano ang nasa mukha nito. Ang mababasa ko dito ay dinadala mo ang baby ko at magiging daddy na ulit ako, anunsyo ni Kian Hendricks. Napangiti si Sabrina, nanlaki ang mga mata at sinulyapan si Kian Hendricks. Mag-isa lang sila sa opisinang iyon. Nakahawak ang kamay nito sa tiyan niya, di nadama ang init ng flat na tiyan nito. Ang kanyang sanggol ay naruroon ngunit maliit na parang seed of a pea. Ipinatong ni Sabrina ang kanyang kamay sa kanya at nakita si Kian Hendricks na nakatuon sa pagkiskis ng kanyang tiyan. Ang saya at excitement sa mga mata nito ay nagpapaiyak sa kanya. Nang bumagsak ang isang patak ng kanyang luha sa kamay ni Kian Hendricks, huminto ito at tumingin sa kanya. Kasama kita this time. At pinapangako kong makakasama kita hanggat kaya ko, sabi ni Kian Hendricks at inilabas ang kanyang puting panyo, pinunasan ang kanyang mga luha. Paglabas nila ng Executive Chairman's Office ay muli nilang nakasalubong si Lance. Nagulat siya nang dumating ulit sila. Guess what Lance, I am pregnant. Pag-anunsyo ni Sabrina, nakangiti siyang nakatingin sa kapatid. Napangiti si Lance. Hiniling niya sa kanya na hulaan at hindi siya binigyan ng pagkakataong manghula. Masaya siya na buntis siya. Ito ay isang ganap na kaibahan sa kung ano ang naramdaman niya noong siya ay nabuntis sa unang pagkakataon. Ka-holding hands niya si Kian Hendricks at hindi maitago ang excitement niya. Congratulations sister, honestly I am happy for you, bati din ni Lance kay Kian Hendricks. Umiti ang dalawang lalaki at wala nang ibang sinabi. Kamusta si tita? Tanong ni Sabrina. Dahil napagdesisyonan ni Lance na manirahan sa ospital ng De Silva dahil lang nandoon si Tita Mimi, kailangan niyang itanong sa kanya kung paano ang kanyang tita. Siya ay tumutugon ng maayos. Sa loob ng ilang araw, darating siya. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya dito, wika ni Lance. Napangiti si Sabrina. Nang ngumiti si Lance pabalik, nakita niya ang kanyang ama sa kanya. He is like their father though hindi halata sa itsura. I love you kuya, sabi ni Sabrina at niyakap siya. Hinawakan siya ni Lance at sinabing, buti hindi ko kailangang mawala ka din sa buhay na ito. Pag-alis nila, pinayuhan ni Sabrina na umuwi na siya at magpahinga ng maayos. Ang mga doktor ay may sapat na kakayahan upang alagaan ang kanilang tiyahin. Tutal, nagpatotoo rin siya na tumutugon ang kanyang tiyahin sa paggamot. Umuwi na siya at sabi ni Lance okay. Ang dalawang magkasintahan ay patungo na ngayon sa mansyon ng De Silva. Habang nakaupo ang magkasintahan sa passenger seat, pinatong ni Kian Hendricks ang ulo ni Sabrina sa kanyang katawan at hinaplos nito ang kanyang buhok. Nasabi ko na kina mommy at daddy na tahimik tayo dahil sa nangyaring insidente. Kung hindi dahil sa magandang kapalaran, baka nasa kalagayan ka ni Tita Mimi o nawala na tulad ni Rani. Magkakaroon tayo ng isang bagay na tahimik at pagkatapos ay magkakaroon ng isang pagtanggap na walang pagkakaiba sa hapunan kasama ang pamilya at mga kaibigan. Baka kasi gusto kang makita ni Mommy. Sana hindi na lang ganito,
mas deserve mo ang pagmamahal ko. Gusto kong malaman ng lahat na babae ka ni Kian Hendricks, asawa ni Kian Hendricks. Ngunit kailangan nating isaalang-alang si Rani at magdalamhati sa kanya. Magpapadala tayo ng isang kinatawan upang magpadala ng ating pakikiramay sa kanyang asawa at isa pang pinalawak na pamilya. Hindi mapakali si Brenda Castillo. Bakit wala pa siyang narinig tungkol sa pagkamatay ni Sabrina? Kung ang hangal na iyon ay binigyan niya ng trabaho upang magawa ang kanyang trabaho ng maayos, ang balita ng pagkamatay ni Sabrina ay dapat na lumilipad sa hangin. Inihanda niya ang sarili na magluksa at humikbi ng bongga sa harap ng lahat. Pero bakit wala siyang naririnig? Mahigit 24 na oras na tinawagan siya ni Alex Santos at sinabing nagawa na niya ang kanyang trabaho. Nagkamali siya, dapat ay hinintay niya ang balita ng pagkamatay ni Sabrina bago ilipat ang pera nito sa kanya. Paano kung nagsinungaling siya at niloko siya? Hindi siya nagsinungaling. Ipinadala niya sa kanya ang mga larawan ni Sabrina na nadudurog sa isang makipot na kanal. Kailangang mamatay si Sabrina, walang dalawang paraan tungkol dito. Kailangan lang niyang mamatay. Si Sabrina ay hindi mabubuhay ngunit mamatay. Denial niya ang cellphone number ni Alex at pinatay ito. Pain the ass, hindi dapat makipaglaro sa kanya ang kapwa, kung hindi, mag-iisip siya ng mga paraan sa pakikitungo sa kanya. Si Maya ay hindi masaya. Hindi niya inihakbang ang kanyang mga paa palabas ng kanyang silid, buong gabi siyang humihikbi at ayaw niyang makita ang sinuman, kahit ang kanyang ina. Pinapakasalan siya ng kanyang ina kay Conrad, ang dating asawa ni Sabrina. Para bang hindi sapat iyon, ang pagpatay sa kanya ay magpapatahimik sa kanya tulad ng pagpatay niya sa kanyang ina. Paano magiging masama ang isang tao na pumatay sa isang ina at babalik upang gawin ang parehong ginawa sa anak na babae? Iyan ang taas ng kasamaan. No wonder na abutan siya ni karma at hindi siya magkaanak sa 4 na taong pagsasama nila ni Conrad at umuwi siyang hiwalay. Hindi niya akalain na muli siyang ikakasal. Mananatili na lamang siya sa kanyang ina at mabubuhay hanggang sa kanyang pagtanda. Iyan ang nangyayari kapag ang isa ay may masamang babae bilang isang ina. Sa tanghalian, nagpasya si Jake na puntahan si Rita muli, siguro sa pagkakataong ito, magkakaroon na siya ng pagkakataon na makita at makausap ito. Nagmaneho siya papunta sa kanyang pinagtatrabahuhan at naghintay. Hindi nagtagal pagkarating ni Jake sa parking lot ay may isa pang kasamang pumarado sa tabi mismo ng kanyang sasakyan at naghihintay. Maya-maya, nakita niya si Rita na papunta sa parking lot. Natuwa siya, akala niya nakita niya ang kotse niya at papunta na siya dito. Lumabas siya at naglakad patungo sa kanya ngunit lumabas din ang kasama niya at sumunod. Pero nakita niya si Rita na nakatingin sa lampas niya sa kung sino sa likod niya. Nakangiti siya pero hindi siya nakatingin. Nilampasan niya ang nakalahad nitong mga kamay at lumapit sa mga bisig ng isa pang lalaki. Nakaramdam ng hiya si Jake at nilingon niya kung sino ang nakasalubong ni Rita. Nakayakap siya sa isa pang lalaki at ang mga kamay nito ay nasa bewang niya at hinawakan niya ang balikat nito, at hinalikan siya ng kasama sa pisngi. Nagalit si Jake kaya bumalik siya upang salubungin sila at hinila si Rita mula sa napakalaking di makadiyos. "Excuse me, sino ka?" tanong ni Davis na nakatingin kay Jake. Nagulat siya nang lumabas ang kasama sa sasakyan niya at naglalakad papunta kay Rita kanina. Hindi na lang pinansin ni Jake ang kasama at tumingin kay Rita. Nag-aapoy ang mga mata niya sa galit. "Gusto kong mag-usap tayo at ngayon na," deklara niya. Siya ay nagdusa sa nangyari sa pagitan nila at siya ay lumalabas na may kasamang iba. Ito ang lalaking nakita niya kanina. Nagkaroon na ba sila ng relasyon mula noon? "Ano bang pag-uusapan natin, Jake? Wala na tayong pinagsamahan sa isa't isa. This will be the last time na ipapahiya mo ako tulad ng ginawa mo kanina," sigaw ni Rita. Inis niyang tinitigan si Jake. Naglakas loob ba siyang hilahin siya mula sa kaibigan niyang si Davis? Sino siya sa tingin niya? "Bakit mo ito ginagawa sa akin, Rita? Sorry sa lahat, sa mga ginawa para sa iyo. Pero bigyan mo lang ako ng ilang minuto ng oras mo, at gusto kitang makausap pa," sagot ni Jake. "Tayuan mo ako, Jake.
Ayokong makipag-usap sa iyo, masyado bang mahirap intindihin yun? Tulad ng nakikita mo ay lumipat sa aking buhay at inaasahan kong gagawin mo rin yun, pagtanggi ni Rita. Oh baby, ito ang iyong dating asawa. Ang kapwa na humahabol sa kahit ano sa palda at iniiwan kang nagduduse, diba? Akala ko isa siyang gwapong lalaki na may espesyal na aura. Pero mukha siyang kabit, lalaking pokpok. Tutuloy na sana si Davis nang hampasin siya ni Jake sa mukha. Nagalit si Davis at binigyan si Jake ng isang nakamamatay na suntok sa kanyang tiyan. Nagsimulang magpalitan ng suntok ang dalawang lalaki, at pumunta si Rita at hinawakan ang mga kamay ni Jake, at iyon ang nagbigay daan kay Davis na bigyan siya ng isang malakas na suntok sa kanyang baba at mukha. Namula ang kutis ni Jake. Noon nalaman ni Rita na mali ang paghawak niya kay Jake. Nagsimula siyang manginig. Dumura si Jake at dumating ang securities para paghiwalayin ang dalawang lalaki. Nakaramdam ng sakit si Jake. Jake. Hindi alam ni Rita nang sabihin niya ang pangalan nito at hahawakan na sana ang mukha nito nang hilahin siya ni Davis pabalik sa sarili. Paano siya makikisimpatya sa isang dating asawang nauna sa kanya pagkatapos nilang mag-away? Mas mahalaga ba siya sa kanya kaysa sa kanya? Namula ang mata ni Jake. Sinama niya ng tingin si Rita saglit at sinabing hinawakan mo ako para bugbugin ang boyfriend mo. Hindi ko alam na may nakikita ka ng iba. Ito ay isang pag-aaksaya ng oras sa pagsisikap na ayusin ang mga bagay sa pagitan natin, sabi niya at pinandilaton si Davis at saka ang kotse niya at umiling at tumalikod para sumakay sa kotse. Bumigay ang luha ni Rita. Pinagmasdan niya si Jake na sumakay sa kanyang sasakyan at umalis. Tinitigan siya ni Davis at alam niyang mahal pa rin niya ang lalaking iyon. Wala siyang lugar para sa kanya sa puso niya. Nagsasayang lang siya ng oras sa kanya, bumibilis ang tibok ng puso niya para sa dating asawa. Let's go. Sabi ni Davis, hawak ang kamay niya at gusto siyang ihatid sa kotse niya nang inagaw ni Rita ang kamay niya. Bakit mo siya sinaktan, Davis? Bakit mo ginawa? Sigaw ni Rita sa kanya. Pinandilatan niya ito nang may luha sa mga mata sa sobrang sama ng loob sa mga mata. Hindi nakaimik si Davis. Sinisisi niya siya ngayon. Paano siya magagalit sa kanya na sinaktan siya nito? Inaasahan ba niyang ibulsa niya ang kanyang mga kamay at hahayaan ang isang tulad niya na saktan siya? Ganyan ba siya kamahal? Parang walang green light sa paningin niya. Nagsasayang lang siya ng oras. Pero Rita, siya ang unang nakatama sa akin. Paano ako masisisi kung gaganti ako? Tanong ni Davis. Ginagalit mo siya, tinawag mo siyang pokpok. Kung may tumawag sa'yo ng ganyan, matutuwa ka ba? O sabihin sa akin, kailan ko napag-usapan ang aking dating asawa sa'yo? Sino ang nagsabi sa iyo na hinahabol niya ang anumang bagay sa palda? Sino ang nagpakain sa iyo ng mga nakakakilabot na salita tungkol sa kanya? Ngayon makinig ka sa akin, simula ngayon, huwag mo na akong hanapin. Ayoko na saan ka man sa paligid ko, at nilinaw ko na sa iyo na magkaibigan lang tayo. Pero nalampasan mo na ang limit ng iniinsulto at itinaas mo ang iyong kamay laban kay Jake. Kaya hindi na ako interesadong maging kaibigan kita, deklara ni Rita at tumalikod. Tumayo si Davis na parang nanunood ng isang dula at tuluyang naabutan ito. Galit na galit si Rita sa kanya kaya sinabi niya ang mga ganoong salita sa kanya at ayaw niya saan man dito. Tinakbuhan niya ito at sinabing, "Okay, I am sorry Rita. Hinding-hindi na mauulit. Magagawa mong kalimutan siya ng lubusan at mahalin ka ng higit pa sa pagkukunwari niyang mahal ka." Humingi ng tawad si Davis. Pero ginulo niya ito nang sabihin niyang mamahalin niya ito ng higit pa sa pagpapanggap na mahal siya ni Jake. Sino bang nagsabing mahal niya ako? Mahal niya pa rin ako. Kung hindi ko alam noon, ngayon ko lang napagtanto na mahal niya pa rin ako gaya ng pagmamahal ko sa kanya. Kalimutan mo na ako Davis at humanap ng ibang babaeng mamahalin. Ang pag-ibig ay kapalit ngunit hindi kita kayang mahalin sa buhay na ito. Humanap ka ng taong magpapahalaga sa iyong pagmamahal at mamahalin ka pabalik bilang kapalit. Sorry kung binigyan kita ng false hope. Walang mangyayari sa ating dalawa, pagtatapos ni Rita at nag-walk out sa kanya. Habang lumalabas siya kay Davis, alam niya ang isang bagay,
Hindi niya kayang magmahal ng iba. Si Jake ang tanging lalaking kayang mahalin. Umiling si Davis. Sinira ng pagkakamaling iyon ang araw niya. Sino ba naman si Jake para makialam at pumasok sa pagitan nila ni Rita? Kung mahal niya, bakit niya ito hiniwalayan? Bakit niya ito tinatrato ng masama tulad ng sinabi sa kanya ng kanyang ina? Ngayon ay gusto na niya itong kunin at paulanan ng pagmamahal, tapos bigla na lang siyang sumulpot at sinira ang pagkakataon. Deserve ni Rita na maging masaya at siya lang ang makapagbibigay sa kanya ng ganoong kaligayahan. Bumalik siya sa kanyang sasakyan at galit na pinaandar ito. Pumunta si Rita sa kanyang opisina at nagsimulang humikbi. Mahal pa rin siya ni Jake. Nakita niya ito sa mga mata nito at gusto nitong makipagkasundo sa kanya. Ngunit pinaalis siya nito. Sinira ni Davis ang lahat ng hampasin siya. Hindi niya hinahawakan siya para si Davis ang manguna, kundi para pakalmahin siya. Hindi niya naintindihan ang intensyon nito at naisip niyang iba ito. Akala niya tinutulungan niya si Davis. Ngunit si Davis ay dapat na isang masamang tao upang matamaan pa rin si Jake nang hinawakan siya nito. Paano mo aatake ang isang taong hindi kayang ipagtanggol ang sarili sa panahong iyon? Hindi niya tinitigan si Davis o sinagot ang kalokohang tanong niya. Paano pa niya ito galitin? Humihikbi si Rita at nauwi sa hindi nakakain ng lunch noong araw na iyon. Hindi sana siya lalabas o pumayag na sumama sa lunch kasama si Davis kung may alam siyang ganito. Bitter si Jake. Nagka-boyfriend na si Rita at naka-move on na sa kanyang buhay habang nandoon siya na nanghihinayang sa pagpapabaya sa kanya. Sinabi niya sa mukha nito na naka-move on na siya sa kanyang buhay. Siya ang pinakatangang tao na nanatili kung saan siya iniwan. Sa puntong ito, tinatakan na niya ang kanyang puso. Wala nang mangyayaring muli sa kanilang dalawa. Itutuloy niya ang kanyang buhay gaya ng payo nito sa kanya. Masakit ang kanyang mukha at alam niyang mayroon siyang panloob na pinsala sa kanyang bibig. Kailangan niyang magpagamot at asikasuhin ang sarili. Pinuntahan niya siya para kumain ng lunch, ngunit bumalik na namamaga ang mukha at pananakit. Binabayaran niya ang kanyang mga kasalanan at sa tingin niya ay natapos na niya ang pagbabayad. Papunta siya sa ospital nang magmaneho sina Kian Hendricks at Sabrina sa mansyon ng De Silva. Pagpasok nila, tuwang-tuwa si Rosemary nang makita si Sabrina. Niyakap siya nito at pinaupo sa sofa. Hindi nakita ni Kian Hendricks na may yumakap sa kanya o nagyaya na maupo, kaya't pinakiramdaman niya ang sarili. Napaupo siya nang halos haplusin ng kanyang ina ang buhok ni Sabrina. Dumating ang mga katulong at dinalhan sila ng inumin. Lahat sila ay tumulong sa kanilang sarili nang sumulyap si Rosemary sa kanyang anak. Kian Hendricks, anak, kamusta ka na? Nakangiting tanong nito sa kanya nang iangat ni Kian Hendricks ang ulo niya at tumawa ng malakas. Ma'am, naalala mo bang dumating din ako? Akala ko si Sabrina lang ang nakita mo, sabi ni Kian Hendricks. Ang ilang mga tao ay dapat tratuhin ng mas espesyal kaysa sa iba. Sana ay maunawaan mo yon. Si Sabrina ay magiging aking manugang na babae at papalitan ang anak na hindi ko kailanman nagkaroon. Siya ang magpapasaya sa akin sa pamamagitan ng pagbibigay sa akin ng isang apo na matagal ko nang inaasam nitong mga taon. Hindi ba, Sabrina? Tanong ni Rosemary, lumingon kay Sabrina. Oo, Mommy, malapit na kitang bigyan ng apo, sabi niya at hinawakan ang kamay ni Rosemary sa tiyan niya. Maadarama niya ang init ng kamay mo. Nakangiting sabi ni Sabrina sa kanyang biyenan. Tila naghinala si Rosemary na siya ay buntis na. Buntis ka na ba sa apo ko? Tanong ni Rosemary. At dito na po, nagtatapos ang part 57 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Paki-support rin po ng mga kwentong pag-ibig ni Deborah Stories, ang aming munting channel. Maraming salamat po. God bless and stay safe.